kasamahan dito, mga kapatiran, na marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen! Amen! Hallelujah! Kayo po ba ay nakapagpasalamat na ngayon? Ay, mahina. Nakapagpasalamat na po ba tayo sa Diyos? Amen! Isang malakas na palakpak at hallelujah! Hindi nga naman i-stretch yung ano nyo eh. Alam nyo, sa langit, ang gawain na lang po, lahat ng mapupunta sa langit at makakasama ng Diyos, ang gagawin ay magsamba, magpuri sa Panginoon. Kaya kung tamad kang magpuri sa Panginoon, di ka pwede sa langit. Amen. Isa pa, isang malakas na palakpak at sigaw ng hallelujah sa Panginoon. Hallelujah! 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 Sana narinig niyo yung boses niyo. Dahil ang sinisigawan natin at binibigyan natin ng papuri ay ang ating pong Diyos. Walang iba. Amen! Amen! Hallelujah! Sabi ko nga po, nung nagsimula ang December, ay puro po tayong pasasalamat dahil dapat lamang na tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos. No? At marami po tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Nandyan yung sinasabi nating blessing. Nandyan yung buhay, yung lakas. Ano pa po ba? Kung ano man yung mga dumating sa inyo na magaganda at pawang mamubuti na itinuturing po ninyong pagpapala, ay dapat po nating ipagpasalamat sa Diyos. Tama? Pero ang lahat ng po ng yan ay kanino nagmula? Ang lahat ng ipinagpapasalamat po natin na to, kanino po galing? Sa ating pong Diyos. It comes from above and to our Lord Jesus Christ alone. Sa Kanya lang po nagmula, pati po yung lakas na meron tayo ngayon, yung buhay na meron tayo ngayon. Bakit nakakatayo ka pa? Bakit buhay ka pa? Bakit malakas ka? Nakakakilos ka pa? Bakit nagagawa mo pa ang lahat ng bagay? Bakit nakakapagtrabaho ka? Ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Amen! And God deserves the highest praise! Hallelujah! 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 Ang focus po natin ngayon na magpagbibigay ng pasasalamat ay hindi yung mga natanggap mo, hindi yung mga blessings mo, hindi yung mga naiisip mo na magaganda, mabubuti, mga material na bagay, mga financial na bagay. Hindi po yan ang focus at sentro ng pasasalamat po natin ngayon. Ang focus ng pasasalamat natin ngayon, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay, ang nag-iisang Panginoong Jesus. Dahil ang lahat ng ito, ang lahat ng meron tayo dito sa mundo, ay galing po sa Kanya. Tandaan nyo, kahit pa sabihin mo, nabili ko to dahil ako'y sumweldo. Nabili ko to kasi pera ko to. Ako'y nagtrabaho. Tama. Nagawa mong bilhin ang nais mo dahil sumweldo ka, dahil nagtrabaho ka, kaya mo nasasabi na meron ka niyan. Pero kanino galing ang lakas mo para makapagtrabaho? Kanino galing? Sa Diyos. Kung wala kang lakas, di ka naman makakapagtrabaho. Kung wala ka ng buhay, makakapagtrabaho ka pa ba? Di na. Kaya mga kapatid, lahat ng meron tayo, whether we can see it, we can feel it or not, it comes from above. Amen? Kung meron po tayong dapat ipagmalaki, kung meron tayong dapat ipagyabang, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus, na nakilala natin siya, na meron tayong Diyos sa buhay natin, na meron tayong Jesus sa ating buhay. Kung meron tayong dapat ipagmalaki, ay yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, at yun ang walang hanggang pasasalamat na dapat binibigkas-bigkas po natin sa ating Panginoong Diyos.
Amen. Galatians chapter 6, verse 14 to 15. Amen. Babasahin ko po siya sa inyo sa New Living Translation. Pero basahin niyo po sa translation ng inyong mga Biblia. Mamaya po, babasahin natin siya sa Tagalog. Galatians chapter 6, verses 14 to 15 po yung ating verse sa araw na to. Hinihiling ko po ang lahat na magbukas po kayo ng inyong mga Biblia para nababasa niyo po yung ating mga pinag-aaralan. Galatians 6:14 to 15, sabi sa New Living Translation, "As for me," sabi ni Pablo to, but when we read it, it becomes personalized. Tama po ba? Pag ikaw yung nagbasa, sino yung sinasabing me dito? Tayo, yung sarili natin. Amen. As for me, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of that cross, my interest in this world has been crucified, and the world's interest in me has also died. Napakaganda. Sana lahat ganito. It doesn't matter whether we have been circumcised or not. What counts is whether we have been transformed into a new creation. May God's peace and mercy be upon all who live by this principle. They are the new people of God. Basahin po natin siya sa Tagalog. Galatians chapter 6, verses 14 to 15. Sabi po sa Tagalog ng ating pong verse sa araw na to. Sabi po rito, "Huwag nawang mangyari sa akin ang gayon. Ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin. At ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos." Hallelujah. Salamat Panginoon sa maikling salita na ipagkakaloob po sa amin sa araw na to. Nawa, O Diyos, ito po talaga ay matanim sa matabang lupa kung saan ito'y magbunga ng magandang bunga sa aming mga buhay. In Jesus' name. Amen. Sabi po rito ni Pablo, pero sabi ko nga, pag ikaw yung nagbasa, gawin mo siyang personalized. As for me, ikaw to. O kung ako yung nagbasa, ako to. May I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Naway wala akong maipagyabang na iba kung hindi ang krus ng Panginoong Jesus. Alam niyo po ba yung krus? Noong unang panahon sa mga Romans, saan ginagamit yung krus ng mga Romano? Ang krus po, ang talagang simbolo niyan sa mga Romano ay kaparusahan. Kapag ikaw ay isang kriminal, ikaw ay mapaparusahan ng mamatay sa krus. Narinig niyo po ako? Kapag ikaw ay isang kriminal, ikaw ay mapaparusahan ng kamatayan doon sa krus. Bakit nandun si Jesus Christ? Bakit pinako si Jesus Christ? Ibig sabihin, siya'y kriminal? Siya'y makasalanan? Ano po sagot? Hindi. Hindi po makasalanan. At hilalong hindi kriminal ang ating Diyos. Pero nangyari ang lahat ng iyon. Tinanggap niya lahat ng kahihiyan.
Kasi hodang sabihan siyang kriminal. Lait-laitin siya. Ano ba sinasabi sa kanya nung siya'y nakapako sa krus? Anong sabi sa kanya? Hindi ba sabi mo ikaw ay Diyos? Bakit hindi mo mailigtas ngayon ang sarili mo? Hindi ba sinabi sa kanya yan? Bakit nga ba? Pwede naman talaga eh. Pwede naman nang hindi siya mamatay doon sa krus. Pwede nga niyang hindi nagdanasin yun. Bago maganap yun, nanalangin si Jesus Christ sa Getsemani. Anong panalangin niya? Ama, kung po pwede lamang, huwag kong danasin ang mga ito. Bakit? Alam niya kung gaano kabigat ang mapako sa krus. Amen po ba? Naririnig niyo po? Nauunawa ang mabuti ni Jesus kung ano ang ibig sabihin at kung anong magaganap sa kanya. Kaya kahit siya, nag-pray siya. Kung pwede, wag kong danasin to. Pero may karugtong yun. But Lord, let your will be done, not my will. Mangyari ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Ngayon, ano yun? Dahil po yun sa pagmamahal niya sa'yo. Dahil yun sa pagmamahal niya sa akin. Dahil yun sa pag-ibig niya sa mga tao. Kailangan maganap yun dahil para iligtas po ng Diyos. Sino ang tao? Sa tiyak na kapahamakan. Kaya hindi niyo po ba nauunawaan? Kailangan, napakalaki talaga ng pasasalamat natin sa ating Diyos. Amen? Ano pa yung mga ginawa niya nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo? Nasira yung tabing. Nasira yung pinakaharang doon sa Holy of Holies. Alam niyo, sino lang nakakapasok sa Holy of Holies? Hindi lahat. The chief priest only. Punong saserdote. Ni isa sa atin dito, hindi pwedeng makapasok sa Holy of Holies. Pero dahil doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sinira niya yung tabing para lahat makalapit sa Diyos. Para ikaw makalapit ka sa Diyos. Para ako makalapit sa Diyos. Para ang tao makalapit sa Diyos. Dahil noon po sa totoo lang, mahirap pumasok sa Holy of Holies. Kung pag-aaralan po natin ang history, magtatagal po tayo. No? Pero hindi lahat nakakapasok doon. Pero sinira yun ng Panginoong Diyos para anytime, any day, pwede kang lumapit sa Diyos. Amen. Ang tanong na lang, lumalapit ba ang tao sa Diyos? Ang tanong na lang, gusto ba ng tao ang lumapit sa Diyos? Ang tao ba'y nagpapasalamat sa Diyos? Sasagot nyo, yes. Oo, magpapasalamat ang tao sa Diyos. Alam nyo kung bakit? Pag nakatanggap yan ng pera, salamat po, Diyos ko. Hindi ba? Bukang bibig nila yan. Pag nakatanggap ng pera. Kung walang pera yan, magpapasalamat ba yan sa Diyos? Sagot kayo, kung kayo yung tao na yun na walang pera, nagpapasalamat ba kayo sa Diyos? Hindi ba mahirap magpasalamat? Mahirap banggitin ng thank you Lord kasi wala ka eh. Pero yung binigay ng Diyos, higit sa pera. Walang makagagawa nun. Walang makatutumbas nun. Sino rito willing magpapako sa krus? Kahit ipako ka sa krus, ipako ako sa krus. Palagay mo ba may isa-isa yun? Wala. Bakit? Kasi ang kailangan na mangyari yon at mag-offer ng buhay doon ay yung banal. Naunawaan po natin to? Amen? At walang ibang merong katangian na ganon na kayang gawin yun para iligtas ang tao sa tiyak na kapahamakan ay ang ating Panginoong Yesus. Kaya sa dami ng pagpapasalamat natin sa Diyos, minsan naliligtaan ito. Anong ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo? Kaya yun yung pagpapasalamat natin sa Diyos ngayon.
na napakarami namang bagay na pwedeng ipagpasalamat. Pero ang focus talaga natin, ano ba yung ginawa ni Jesus para sa iyo? Ano ba yung ginawa ni Jesus para sa akin? Ano ba yung sinakripisyo ni Jesus para sa ating lahat? Amen. Yan sabi, Lord, thank you for sacrificing your life on the cross for our sins. Bakit? Sino makasalanan? Tayo o siya? Tayo. Huwag mo sabihin, kapatid, wala kang kasalanan sa oras na to. Baka tamaan ka ng kung ano. Amen. Dahil walang ibang nakakaalam niyan. Ako, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ninyo. Pero ang Diyos alam niya. Tandaan natin, we cannot hide anything from God. We can hide from anybody. Kahit sa pinakamalapit na tao sa buhay mo, kaya mong pagtaguan yan. Pero ang Diyos, hindi natin kayang itago yan. Naakala mo, ikaw ay walang nakakaalam ng iyong mga ginagawa? Tama, maaaring sa tao walang nakakaalam ng ginagawa mo. Pero we always have an audience of one. Always remember that. And that is our God. And He can see everything. He sees everything. He sees everything in you. Alam niya laman ng puso mo ngayon. Alam niya laman ng isip mo ngayon. Alam niya kung siya talaga yung sinasamba mo. Alam niya kung nandito ang isip mo, nandito yung kalooban mo. Alam niya lahat yan. Because it says in James, we cannot mock God. Hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos. Diyos siya. Amen. No? Kaya imbis na tayo yung mapaparusahan dahil sa ating mga kasalanan, si Jesus ang napako doon sa krus. Lord, thank you for sacrificing your life. Because of you, now we can stand. Nakakatayo tayo, no? Nakakatayo tayo nagtuwid at harapan sa Diyos. Because we have been justified and sanctified by His blood. You know the meaning of justification? No? Hindi dahil yun sa mabuting gawa po natin. Remember, good deeds cannot save us. Dahil kahit sino pwedeng gumawa ng mabuting bagay. Ang paggawa ng mabuti ay pwede yan ng hindi galing dito. Pwede yan ang pakitang tao. Naintindihan po natin? Kahit ngayon, pwede kayong magpakita ng kabutihan. Pero alam ng Diyos, kung ang paggawa mo ng kabutihan ay galing sa puso mo, na talagang mabuti yung kalooban mo. Pero kung nagpapakita ka lang ng bait-baitan, alam din ng Diyos yan. Dahil kilala tayo ng Diyos. Remember, yung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, hindi pa man tayo nahuhugi sa tiyan ng ating mga ina. Psalms 139 verse 14, basahin nyo na lang sa inyong mga tahanan. Alam niya na! Alam niya na kung sino tayo. Bakit? Siya yung Diyos natin eh. Siya yung lumikha sa atin eh. Amen? And we have been justified through Jesus Christ. Na dahil doon sa ginawa niya, na-justify yung mga kasalanan natin ngayon. Na-sanctified tayo nung banal niyang dugo, hindi ng dugo natin, nung banal niyang dugo. Yung dugo niya pure, very pure and very clean. Yung dugo natin, hindi. Bakit? Di ba sinasabi nga natin, pagkapanganak mo pa lang, may kasalanan na ang isang tao? Bakit? Kasi minana natin yung kasalanan. O hindi na bago sa inyong mga pandinig yan. Amen? No? Which is true. No? We are thankful for the cross because He paid the penalty for our sin. Siya po yung nagbayad. Dapat tayo yung magbabayad. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, siya yung nagbayad ng penalty. Kung tutuusin, sino ka ba? At sino ba ako sa harapan ng Diyos para pag-alayan niya ng buhay? Am I worthy enough? You can ask yourself, am I worthy enough that a certain king like Jesus Christ offered His life
just for me. Karapat-dapat ka nga ba talagang tumanggap? Pag-alaya ng buhay ng isang hari? Wala akong worthy sa atin. Amen. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, siya yung nagbayad ng penalty. Anong sabi sa 1 Corinthians 6:19-20? Basahin po natin para nakikita nyo. 1 Corinthians chapter 6, verse 19-20. Basahin po natin. Nandiyan na po kayo? Binubuksan nyo po yung Bible nyo? 1 Corinthians 6, 19-20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay ano? Templo. Nino? Napakaganda. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay ano? Hindi talagang inyo. Kanino? Hindi sa Diyos. Verse 20. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan para maparangalan ang Diyos. Amen. Nakita po natin to. Mahal ang pagkakabili ng Diyos sa atin. Ako may sabi, hindi. Ang Biblia ang nagsabi. Ayan, ulit-ulitin yung basahin, no? Binili niya kayo sa malaking halaga. At alam nyo ba, na ang katawan natin na ito ay templo ng banal na Espiritu. Kaya gamitin natin ang katawan na to upang parangalan, mabigyan ng parangal ang ating Diyos. Kaya kung naglilingkod ka sa Diyos, dapat bang magpasalamat ang Diyos sa iyo at naglilingkod ka? Dapat bang magpasalamat ang Diyos sa akin at ako'y naglilingkod? Hindi! Sinong dapat magpasalamat at ikaw ay naglilingkod sa kaharian ng Diyos? Tayo? Bakit? Ang katawan na to ay hindi atin. Huwag mong kanyahin. Huwag kung ano-ano ginagawa mo sa katawan mo. Huwag mong sirain. Huwag mong babuyin. Hindi sa'yo yan. Amen! Huwag kung ano-ano pinalalagay mo dyan. Hindi sa'yo yan. Huwag kung anong ginagawa mo. Bakit? Hindi sa'yo yung katawan na yan. Saan mo ginagamit ang kamay mo? Saan mo ginagamit ang bibig mo? Saan mo ginagamit ang puso mo? Hindi sa atin ang mga to. Ginagamit ang kamay sa pananakit. Bakit? May karapatan kang manakit? Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo ang katawan na yan. Gamitin mo ang katawan na yan para maparangalan ng Diyos. Kaya kung naglilingkod ka sa Diyos, kapatid, praise God. Dapat kang magpasalamat sa Diyos. Bakit? Isa ka sa tagapaglingkod ng Diyos. At doon sa mga hindi pa naglilingkod sa Diyos, hangarin nyo na makapaglingkod kayo sa Diyos sa ganitong paraan. Nabibigyan natin ng karangalan ang ating Diyos. Hindi po ito pagbibigay bayad sa ginawa na doon. Hindi. Malinaw na sinasabi, tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. Sinabi rin natin nung nakaraang linggo para doon sa mga wala nung linggo. Alam niya kung hanggang kailan ang buhay natin. Tama? Siya lang nakakaalam kung anong edad ka tatagal sa mundo na to. Then why not? Bakit hindi mo gamitin ang buhay mo? Nabigay ng Diyos sa'yo para nang sa ganon, pag nagharap kayo ng Diyos, pag nagkita kayo ng Diyos, maganda ang pagkakasalubong niya sa'yo. Maganda yung magiging salubong niya
sa atin. Parang graduation ba? Ang tanong kasi, gagraduate ka ba o hindi? Sa larangan ng buhay na to, meron pong graduation, may pagtatapos. Nakasulat na sa Biblia yan, whether we like it or not. Mangyayari at mangyayari ang lahat ng nakasulat sa Biblia. Magaganap at magaganap ang lahat ng nakasulat sa Biblia. Walang makapagpipigil nun. Bakit? Yun po ang kaganapang nakasulat na, naipahayag na. Ngayon, para lang sa kasiguraduhan na ikaw talaga ay makakapiling ng Diyos pagdating ng araw. Meron ka na bang personal na relasyon sa Diyos? Meron ka na bang ugnayan sa Diyos? Kilala mo na ba talaga si Jesus? Kilala ka rin ba ni Jesus? Remember, sabi sa Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa aking Ama, Ama. Ano sabi niya doon sa mga tumatawag na yon? Hindi kita kilala. Masakit marinig yun sa isang ama. Halimbawa, ikaw anak, tawagin mo yung tatay mo, Tay! Tay! Tapos lilingon yung tinawag mo, sabi sa'yo, sino ka? Ba't mo tinatawag na tatay, hindi mo kita kilala? Nakita niyo yung senaryo? Parang ganon. Hindi man siya ganon eksakto, pero ang sabi sa Biblia, hihiwalay ng Diyos ang tupa at ang kambing. Amen. Yung tupa, masunurin. Yung kambing, anong tunog ng kambing? Ayan, gagaling ng mga bata. Very good. Kasi yung kambing, konting hila mo, nagre-reklamo yan. Konting galaw mo sa kambing, nagre-reklamo, masyadong reklamador. Ilalagay mo yan sa ayos, yung kambing. Hindi yan basta-basta sasama sa'yo. Magmeme ng magmeme yan. Re-reklamo ng re-reklamo yan. Pero yung tupa, binabalatan na siya ng buhay. Wala yang kaano-ano. Kaimik-imik. Manood kayo ng mga ganyang ano. Yung mga hayop na yan. Yung sheep at saka yung goat. Tingnan niyo talaga yung pagkakaiba nila. Kaya nga yun yung ginamit ng Diyos eh. Ngayon, sa mo gusto? Doon ka sa tupa o doon ka sa kambing? Again, life is a choice. And we always have two choices in life. All you have to do is to choose one. Choose God or choose His enemy. Kung hindi mo pinili yung Diyos, pinipili mo yung kaaway. Yung kaaway ng Diyos. Ganun lang naman yun eh. Wala po yung in-between. Wala rin sinabi na nasa gitna pupunta yung mga in-between. Sa purgatorio ba? Wala. Wala nakasulat sa Bible na gano'n. It is just between heaven and hell. Amen. Amen. So mahal ang pagkakabili sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang katawan natin para maparangalan ng Diyos. He set us free from eternal sorrow and separation from Him. Dati po talaga nakahiwalay tayo sa Diyos. Nung hindi pa siya napapako sa krus, nakahiwalay po talaga tayo sa Diyos. No? At ang naghihintay talaga sa atin ay walang hanggang kapahamakan. Romans 3:23 to 26. Basahin po natin. Romans 3. Buksan niyo po yung mga Bible niyo. Inuulit ko, lalo na po dun sa mga bago natin. Kahit luma ka, magbukas ka rin ng Bible. Romans 3:23 to 26. Ano sabi dyan? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Tama, di ba? Yung sinasabi natin. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan nino. Lakas nyo!
ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Gawin natin maliwanag yun. Basahin niyo uli yung verse 26. At sa ngayon, sino yung pinawalang sala niya? Pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus. Ang pinawawalan niya ng sala ay yung mga nananalig. Ang binibigyan niya ng mga kapatawaran sa kanyang kasalanan ay yung mga nananalig sa Diyos. Yung mga nananalig at handang sumunod sa Diyos. Yung talagang nag-a-appreciate ng ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi sa John chapter 3 verse 16, balikan natin uli yun. 16 to 18, John chapter 3. Verse 16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya, maliwanag, kapag sasampalataya ka, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Basahin niyo po ng buo ito, napakaganda. Sa inyong mga tahanan, basahin niyo na lamang ng buo. Itong John chapter 3. Nakita po natin dito, merong specific na word kung saan, kung sino yung magkakaroon, magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yung mga nananalig sa Kanya, yung mga sumasampalataya sa Kanya, yung mga magiging anak niya. Sino yung mga anak niya? John 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Lahat ng tumanggap at nanalig. Pag ikaw ay nananalig sa Diyos, madali po kasing tumanggap. Amen? Sabi mo sa tao, sunod ka sa akin ha. Pag pray kita ng prayer of acceptance, madali naman gawin yun eh. Pero uulitin ko, prayer of acceptance is not the end or is not the key for you to be saved. It is just the beginning of your salvation. Now it's up to you if you're going to continue your life with Christ or not. Decision pa rin ng tao yun. Kahit na ba patanggapin mo siya, kung magdidesisyon yung tao na yon na hindi sumunod sa Diyos at hindi lubusang manalig sa Diyos, wala din yung prayer of acceptance. That's why we are not that once saved, always saved. Amen! Hindi po tayo yun. Yung mga nananalig, yung mga tumanggap, yung handang sumunod sa Diyos, yon ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. At doon sa mga hindi mananalig, anong sabi? Mapapahamak sila. Kaya habang may panahon pa, habang may oras pa, kapatid, kung wala ka pa rin hanggang ngayon, matagal mo lang kilala si Jesus. Pero kung wala ka pa rin personal na relasyon sa Diyos, ngayon mo na hangarin na magkaroon ka ng totohanang personal na kaugnayan sa Diyos. Natitiyakin mo sa sarili mo,
kilala ka ng Diyos. Amen. Nakilala ka talaga niya. Tandaan nyo, darating ang araw, maraming tatawag sa Lord. Kapag po dumarating ang kapahamakan, ang disaster, ano ang instinct ng tao? Nananalangin. Anong bukang bibig? Pag nandiyan na yung disaster, Diyos ko, Diyos ko. Diba? Doon lang nila naaalala si Lord. Kasi ano na? Disaster time na eh. At bakit nila yung ginagawa? Bakit yun ang bukang bibig ng tao? Alam nila na walang ibang makakapagpatigil ng disaster na yun, kundi ang Diyos. Alam nila na walang ibang makapagliligtas sa kanila, kundi ang Diyos. Pero aantayin mo pa ba yun, kapatid? Hintayin mo pa ba yun? Hintayin mo pa bang mapahamak ka? Hintayin mo pa bang mawala sa'yo ang lahat? Bago mo talaga naisip na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos, nagpapatuloy po ito sa Diyos. Amen. Uulitin ko. Magdesisyon kang magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. At yung nagde-desire nito, nagpapatuloy sa Diyos. Hindi kung kailan may event, nandyan sa church. Pag wala nang ganap, wala na naman. Hindi. Sabi nga natin, God cannot be mocked. Hindi natin maluloko ang Diyos. Amen. Magpatuloy ka sa Diyos, kapatid. Inumpisahan mo ngayon, tapusin mo. Anong sabi ng Biblia? Ang magtiis hanggang wakas, yun ang maliligtas. Amen. Kaya may tiisin po talaga tayo dito sa mundo na to. Pero magtiis ka na nasa Panginoong Hesus. Bakit? Magkakaroon tayo ng kasiguruhan. Pagdating ng araw na darating na siya, isa ka sa susunduin. Isa ako sa susunduin. Ayaw ko kayong magpahuli. Ikaw, gusto mo ba? Lahat tayo gusto natin ng first treat. Ayaw natin ng bad treat. Kung gusto mo rin lang palang makasama ang Diyos, umpisahan mo na ngayon. Kailan mo yan gagawin? Kailan mo yan uumpisahan? Kailan ka susunod? Kailan ka mananalig sa Diyos? Pag talagang lubog na lubog ka na, mas lalo kang malalayo sa Diyos. Pag batbat ka na talaga ng problema mo, o sobrang saya mo naman, mas lalayo ka rin sa Diyos. Bakit? Wala ka nang kailangan eh. Wala ka nang hihilingin pa. Bakit? Madami ka ng pera. Hindi mo na kailangan ng Diyos. Ayon sa iyong kaisipan. Pero mayaman, mahirap, kailangan ng tao ang Diyos. Kapatid, ang kaligtasan ay kanya-kanya. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal niyo yung katabi niyo, di ba? Mahal niyo. Ba't tayo sumagot? Lalo na yung mag-asawa dyan. Mahal niyo yung katabi niyo, di ba? Oh. Kahit gaano ka kamahal ng katabi mo na yan, di ka maliligtas niyan. Tanging ang Panginoong Hesus natin ang makapagliligtas sa atin. Pero mas maganda, kung kayong dalawang nagmamahalan, isang pamilya, sama-sama sa Diyos. Para hindi malulumbay ang puso mo, naiwan ang anak ko, naiwan ang asawa ko. Diba? Hindi ka rin naman lang masyadong magiging masaya kung nasa piling ka ng Diyos, tas alam mo, yung pamilya mo, nagdurusa. Kaya mas maganda, sama-sama. Sama-sama tayo sa Diyos. Pamilya, kaya nga ang pangalan ng iglesia na to, sambahayan. Ang layunin ng iglesia na to, bawat pamilya sasamba sa Diyos. Bakit? Ginagawa ng kaaway ngayon, wasakin ang mga pamilya. Konting kibot, away. Konting kibot, hiwalay. Hiwalay kung hiwalay. Ganun na po kalalakas ang loob ng mga tao ngayon.
Nakita po natin, wala nang usap-usap. Hagisan na ng damit. Uwi ka na sa nanay mo. Buti kung tanggapin pa yan ng nanay niya, pinalalayas din yan ng nanay niya. Hindi, biro lang. Pero totoo, diba? Ganun na po. Ganun na po yung ngayon, panahon natin. Wala nang pagpapahalaga sa pamilya. Kung kayang isave, isave. Pag nasa gitna ang Diyos, masisave. Tandaan po natin yan. Sa tulong ng Diyos, maliligtas ang sambahayan. Ang sabi ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Pili ka na lang uli. Taas ang kamay ng Padre de Pamilya. Taas! Huwag kayong magsisinungaling kung tatay na kayo. Taas, sige. Taas, gusto kong makita. Lahat ng tatay, taas! Taas ang kamay. Kayong mahiya. Mga tatay, yan. Mga ama, saan nyo dinadala ang pamilya nyo? Sa SM, ay tayo dyan. Sa Robinson. Okay naman yan, mamasyal kayong pamilya. Pero pagdating sa spiritual, saan mo dinadala pamilya mo? Tay. Yung mga wala ng tatay, yung nanay. Kung nanay na lang, saan mo dinadala yung pamilya mo, inay? Lola, mga lola, saan mo dinadala ng pamilya mo? Lolo, saan nyo dinadala ang pamilya nyo? Amen. Time to think over and over again and pray. Lord, saan ko nga ba dinadala ang pamilya ko? Baka hindi mo alam, ikaw pala yung nagiging daan tungo sa kanilang kapahamakan. Bakit? Kasi tamad kang mag-church. Ayaw lumapit sa Diyos. Bigyan po natin ng pansin. This is the time, the right time to decide. Saan mo gustong pumunta? Sino susundin mo? Kanino ka mananalig? Sabi sa Mateo, we cannot serve two masters at the same time. You have to choose one. Choose God or choose the other God. Amen? Mister ko, lagi yan, pag nagbibiruan kami. Sabi sa akin ni Lord, sabi niya sa akin, talaga ba? Sino ba yung Lord mo? Sabi ko naman sa kanya. Amen? Pero biruan lang po namin yan. Tayo po lahat ay tumayo. Kapatid, nagseryoso ka na ba sa buhay mo? Kung hindi pa, ito yung oras para magseryoso ka. Mananalangin po tayo ng prayer of acceptance. Again, this is the beginning. This is just the beginning. But after this prayer, it is still up to you whom to choose. If you're going to choose God or not. Pero ang dalangin namin lahat, piliin nyo ang Diyos. Choose life with God. Don't mind kung sino yung katabi mo. Huwag kang mahihiya. Dahil nasa sulat din sa Biblia, pag kinahiya mo siya, darating ang araw, ikakahiya ka rin niya. Manalangin ka, kapatid, nang naririnig mo yung sarili mo. Amen po ba? Manalangin ka na naririnig mo yung boses mo. Kung kinakailangan pumikit ka para makapag-focus ka, gawin mo, kapatid. Bakit? Hihingi tayo ng gabay sa Diyos. We will be asking God to draw near to us and to live within us. Remember, hindi lahat pinananahanan na agad ng banal na Espiritu Santo.
Hindi po lahat. Sino lang ang nananalig at sumasampalataya, yun ang tinuturing niyang anak. Amen. Kung handa ka na, kapatid, sumunod ka sa maikling panalangin na to. At uulitin ko, manalangin ka na naririnig mo yung tinig mo. Not necessarily that you're going to shout, but just to make sure that you can hear your voice. Maririnig mo yung sarili mo. Hallelujah. Sumunod ka sa maikling panalangin na to. Panginoong Jesus, sa oras na to, nagpapasalamat po ako sa iyo. Kasi narinig ko ang mga word na to. Naiintindihan ko kung anong ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung bakit ka nag-alay ng buhay. Ang lahat ng iyon para sa ako. Salamat. Patawarin mo ako, Panginoon. Sa aking mga kasalanan. Sa aking mga pagkukulang. Simula noon. Hanggang ngayon. Iniimbitahan kita, Panginoong Jesus. Manahan ka sa aking puso. Manahan ka sa aking buhay. Manahan ka sa aking isip. Ikaw na po ang maghari. Sa aking sarili. Simula sa oras na to. At tulungan mo ako. Na makapanindigan. Na sa'yo sumunod. Alam ko, ang galaw ng kaaway ay marami. Pero dalangin ko, O Diyos, na maganagumpay ako sa tulong ng banal na Espiritu na ngayon ay meron na ako. Salamat po. Hinga po kayo ng malalim lahat ng nanalangin. Amen. Ngayon po tayo magpasalamat sa Diyos. Alam niyo, aawitin natin. Hindi pa ako nakakaawit, naiiyak na ako. Ang sabi niya, thank you for the cross, Lord. Yung ginawa niya dyan, para kanino? Para sa atin. Yung mga sakit na naranasan niya, pinako siya, as in literal. Alam naman na po natin yan, di ba? Pinako siya literal. Kung gaano kahaba yung pako, yun ang naranasan ng Diyos natin. Para para maligtas lang po tayo. Kaya huwag nating bigyan ng kasayangan yung pag-ibig na yun. Na inalay ng Diyos sa mga tao at sa ating lahat na naririto. Ngayon, magpapasalamat tayo sa Diyos. And make it sure that your Thanksgiving song comes from your heart. Na siya yung kinakausap mo. Na siya yung sinasabihan mo. Thank you for the cross, Lord. Dahil kung di niya yung ginawa, hindi natin alam kung nasaan na po kapahamakan tayo mapupunta. Amen? Hallelujah. Yung mga nakakaalam ng awit, hiling ko na sumabay po kayo sa pag-awit. Sa mga hindi, sumabay pa rin po kayo. Meron po tayong kopya dyan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you came, gave amazing grace. Thank you for this love.
Lord, kung ano man yung mga ginagawa namin, kulang pa. Para bigyan ka talaga ng parangal. Kulang pa. Para ipagsigawan namin kung gaano mo kami minahal at patuloy na minamahal. Kulang pa itong mga pasasalamat namin na to para sabihin sa iyo lahat. Lahat ng laman ng puso po namin. Nawa, O Diyos, maging kasapatan sa iyo, banal na harapan. Ano man yung mga inalay namin sa iyo, sa oras na to, sa araw na to, O God. Nawa naging kasapatan at naging mabangong samyo sa iyong banal na harapan. Kung paano ka namin sinamba, pinuri at pinasalamatan. Ang pasasalamat namin ay hindi matatapos. Ang pasasalamat namin, O Diyos, ay hindi hanggang dito lang dahil nagsiselebrate kami ng Thanksgiving. Walang hanggang pasasalamat. Ang alay namin sa iyo, Panginoong Yesus. Walang hanggang pagpupuri, pag-aalay ng pagsamba. Dahil karapat-dapat mong tanggapin ang lahat ng ito, O Diyos. Dahil ikaw ang nag-iisang Diyos, ang tunay na Diyos, ang may kakayahan na kami ay iligtas. Bigyan ng magandang buhay. Buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, nawa, dalangin namin lahat, na kaming lahat ay nakapagdesisyon, na kami ay sumunod sa iyo. At kung ano man, Panginoon, ang mga kinakaharap ng bawat isa, ano man ang mga kahirapan, kabigatan, O Diyos, na hindi kinakaya sa buhay na to. Ang lahat ng ito, Lord, binibigay namin sa iyo. Lahat ng ito, Lord, sabi mo yun, Lord, cast all our anxiety to you because you really cares for us. That's why, Lord, all our burdens, all the heaviness, all the sicknesses, all the diseases, all the illnesses, oh, hallelujah, all the weaknesses, Lord God, hallelujah, all the infirmities, in Jesus' name, Lord, all the evil spirits, all the bad spirits, in the mighty name of Jesus, we are casting it all out to your name, Lord, hallelujah, we give it all to you, Lord God, and we just thank you for the sanctification. Thank you for justification, Lord God. That's why we can stand in your front, Lord God. Nakakatayo kami sa iyong banal na harapan. At kaya namin sabihin ang lahat ng ito because of your wondrous love, because of your amazing love to each and every one of us, Lord. And for that love, Lord, your love alone is enough. Your love alone is enough for us. Enough for our lives to choose you and to serve you and to love you, Lord God, with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. In Jesus' name, amen.